interview kay Mariel. Bangan niyo po. Next week. Oo. Kasi bukas po, pupunta ko kayo ng Jacqueline at kina Bombay. Kasi may problema yung magkapatid. Sila, wala. May problema, kaya pupunta muna ako doon bukas. Next week po, punta ko si Mariel po. Baka niyo po yan. Ito, baka ito na ang huli, yun ba? Baka ikaw na lang, ako na lang iiwan. Baka ikaw ako ang iwan. Pero hindi pwede yun. Dapat lagi tayo magkasama. Sa nakapanood ng part 70 ng EDSI, marami talaga ang kinilig. Marami ang nabuhay ang kanilang kamalayan sa pag-ibig. Marami ang mga taong wala ng pakiramdam, subalit nagkaroon muli ng pakiramdam. Unti-unting nabubuhay ang kanilang pagkatao pagdating sa larangan ng pag-ibig. At ito ay dahil sa kanilang mga nakikitang mga eksena. Sa nakikitang natural na mga eksena nitong si Papa Eds at si YP Beyonce. Ayaw nga nilang mahinto ang episodes ng EDSI. Marami nga ang nag-alala. Sabi ko nga, marami ang nag-alala at may katotohanan din naman na yung sinasabi natin na itong EDSI o kahit anumang love team ng Kalingap ay posibleng mahinto kung hindi matatapos-tapos at magiging toxic, magiging stressful ang mga love team, ang mga issue na nakakabit sa kanila. Subalit hindi yan mangyayari. Naniniwala tayo na mas marami pa rin ang may kagustuhan, mas marami pa rin ang mga tao na ayaw ng stress. Gusto nilang magpatuloy ang bawat love team. At dito nga ang pinag-uusapan natin, ang EDSI. At napatunayan naman yan ng ating napanood sa part 70 ng EDSI dyan sa Hong Kong. Ito ngayon ang concern natin na isa sa posibleng mangyari, subalit maaaring hindi, maaaring pwede, maaaring hindi pwede. Maaaring mahinto, maaari din namang magpatuloy. Depende na lang sa desisyon nila Kalingap Rab, ng ating mga leader sa Kalingap. Kung hindi mapapahinto ng mga issue itong EDSI, ano kaya sa tingin nyo ang makakapagpahinto rito? Marami ang nag-speculate, kagaya na lang dito kay Mariel, na gusto nga makapanayam ni Kuya Bal, baka magkaroon ng problema. At dito na nga matuldukan ang ating pong sinusuportahang tambalan ng EDSI. Subalit, ang naalala ko lang, hindi si Mariel ang magiging problema dito kung sakasakali na mapapahinto o kung sakasakali na magiging sagabal kay Papa Eds at kay YP Beyonce. Hindi si Mariel. Pero wag po kayong mabibigla. Nagbukas lang sa aking kamalayan na posible. Hindi si Mariel kung hindi si Rika. Yes, tama po ang inyong narinig. It's not Mariel, but it's about Rika. Malaki po ang bahagi ni Kalingap Edu, ni Papa Eds, dito kay Rika. Malaki po ang kanyang koneksyon. Kung sakasakali, mahinto na ang EDSI dahil dito kay Rika, hindi po kay Mariel. Subalit bago po kayong mag-isip, bago po kayong malungkot, bago po kayong magalit, nais ko lamang sabihin po sa inyo na itong Rika na ito, alam na rin naman ni YP Beyonce. And in fact, kailangan niya pong tanggapin. Uulitin ko, it's not Mariel na posibleng makapagpahinto dito sa EDSI kung hindi si Rika. Sino ang aking source? Malalaman nyo yan. Baka kasunod ng ating episode 70 ng EDSI, baka ito ay mangyari na at lumabas na sa episode 71 or possible episode 72 kung hindi magkakaroon ng aberya. Lalabas na si Rika. Marami ang nagkamali. Kahit ako nagkamali. Akala ko si Mariel. Posible pala na mas matindi itong si Rika. Sino si Rika? Paano ko ba sasabihin to? Si Rika ay si ribbon cutting. Rika. Ribbon cutting. Ribbon
Cutting. Yun po. Akala nyo kung sinong Rika, no? Bakit ko nasabi na posibleng mapahinto na ang EDSI dahil sa Rika? Kung matatandaan ninyo, sabi ni Kalingap Rab, sabi ng Kalingap, kapag napabahayan na ang isang beneficiary, pwede na pong mahinto ang kanila pong serye. Sapagkat naisa katuparan na po ang pagtulong na ginawa sa kanila, sa kanilang buhay, sa pabahay, at sa kanila pong buong pangkabuhayan. Posible na dito na magtapos. Pero hindi ko sinasabi na ito na nga, kaya nga ang sinasabi natin ay posibleng si Rika ang makapagpahinto na sa EDSI. Subalit nakita nyo naman kila Carla, sa John Carl, patuloy pa din naman ang kanilang serye. At walang imposible na magpatuloy ang EDSI kahit pa sabihin na natin na lumitaw na si Rika. Ribbon cutting. Ribbon cutting ng bahay ni Bebe Beyonce, ni Wifey Beyonce. Maganda. Malaki. Isa sa pinakamalaking pabahay ng Kalingap. Huwag kayong mag-alala. Nung sinabi ko kanina na malaki ang kinalaman dito ni Papa Eds sa Rika na ito, obviously, siyempre, malaking bahagi si Papa Eds sa EDSI. Kaya tayo po ay nakapanood. Unti-unti pong nabuo itong bahay na ipinatayo para kay Beyonce. Dahil sa suporta ng mga supporters, may bahagi si Kalingap Edu, may bahagi din naman ito pong si Beyonce. At may bahagi ang Kalingap, may bahagi po kayong lahat dito. At kung ako ang inyong tatanungin, siyempre mas gusto kong magpatuloy pa rin ng EDSI. Kahit pang sabihin na natin na nakapag-ribbon cutting na ng bahay, lumabas na si Rika, ribbon cutting, gusto natin na magpatuloy at magpatuloy at magpatuloy ang kanila pong tambalan. Hanggat may napapasaya sila, hanggat mayroon po silang pagmamahalan sa isa't isa. Hindi lang magtatapos ang eksena sa Hong Kong, kung hindi sa tunay na buhay, magpapatuloy ang tunay na istorya ng kanilang buhay na gusto ko, gusto nyo, na silang dalawa na ang tuluyang magkasama. Hindi ba? Rika pa more.